Sa isang tambakan ng basurahan sa likod ng madilim na kalye, nagpapahinga ang lalaking si Alex. Hindi naging madali ang buhay para kay Alex, lalo na sa kanyang pagtanda, at napakalaking tulong ng tambakan ng mga basurang ito para sa kanya. Dahil ang basura ng iba ay kayamanan para sa pulubing si Alex. Marami siyang nakikitang mga gamit dito na talaga namang nakatulong sa kanya para makasurvive sa pang-araw-araw niyang buhay. Meron din kasing kalapit na apartment malapit sa lugar na ito. Kaya naman dito talaga tinatambak ang mga lumang gamit ng mga nakatira sa apartment. O di naman kaya ay yung mga pagkain na hindi na pwedeng makain ng mga bata na kinakain naman ni Alex. Sa normal na mga araw ay kinikailangan ni Alex na halukayin ang madumi at mabawang basurahan na ito sa loob ng ilang oras. Matagal niyang tatanggalin ang pagkakatali ng mga basurahan para makita kung may tinatago ba itong mga gamit na pwede niyang pangpakinabangan. Tulad na lamang ng mga wala ng laman na bote ng shampoo o kahit pa expired ng mga pagkain. Malaking tulong din sa kanya kung makakakita siya ng unan o di naman kaya ay kumot, lalo na kapag sumasapit ng malalamig na gabi. Pero noong araw na iyon habang nakatambay si Alex sa tambakan ng mga basurahan, bago pa man siya maghulukay ng mga basura ay may napansin na siya. Isang malaking sofa. Ngunit may maayos pa naman itong itsura at mapapakinabangan pa. Nakapwesto ito sa ilalim ng isang poste na patay sindi ang ilaw. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya na kailangan pang halukayin ng basurahan dahil pwede niya na kagad kunin at puntahan ng sofa na kanyang nakita. Dahan-dahan na hinimas ng pulubing si Alex ang tela na bumabalot sa sofa. Luma na ito kung tutuusin, pero malaking tulong naman ito sa kanya lalo na at nagtitiis lamang siya sa manipis at butas-butas na kumot tuwing gabi. Kaya naman para kay Alex na mababaw lamang ang kaligayahan ay malaki na itong upgrade at pwede niya na itong ituring na kama tuwing gabi. Pero habang sinisiyasat pa ni Alex ang kanyang nadiskubring sofa ay bigla siyang napahinto nang makakita siya ng isang bahid ng mantsa na para bang mantsa ng isang Sondrox sa isa sa mga matres ng sofa. Saan nang galing to? Wika ni Alex. Kaya naman agad niyang inamoy ang mantsa na kanyang nakita. Sobra siyang nandiri dahil meron itong nakapanlulumong amoy. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban ay tinupuan. Agad namang dinampot ni Alex ang nahulog na bag na ito. At nang buksan niya ito ay nakakita siya ng isang wallet. Sa loob ng wallet ay may nagkakahalaga ng pera na umaabot sa 50,000 piso. Agad niyang tinago ang wallet na kanyang natagpuan. Pero nang buksan niya pa ng mas maigi ang bag ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Singhal niya sa sarili. Ang nakita niya kasi ay ilang piraso ng mga diamante na halos kumikinang-kinang pa. Hawak-hawak niya. Naalala ni Alex ang sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan matagal na panahon nang nakararaan na kapag hiningaan mo daw ang diamante ay hindi ito gagawa ng hamog o lalabo man lang kahit konti kaya agad niya itong ginawa. Kinuha niya ang isa sa mga diamante na kanyang nakita at sinubukan itong testingin. Okay, hingang malalim. 1, 2, 3. Wika niya bago hingaan ang diamante. At lalo lamang siyang namangha dahil totoo ang sinabi ng kaibigan niya dati. Ang mga totoong diamante nga ay hindi lumalabo o nagkakahamog kapag hihipan. Kaya naman naka-jackpot si Alex sa kanyang nakita. Ang mga bato na kanyang natagpuan kasi ay totoo ngang mga diamante. O Diyos ko, napakabuti mo po. Makakauwi na ako. Iyon ang unang naisip ng lalaking si Alex habang isa-isang itinatago sa kanyang bulsa ang mga gamit na nakita niya. Bago pa man kasi magkaroon ng ganitong buhay si Alex bilang isang pulubi, 4 na taon nang nakararaan ay meron siyang maayos na buhay. Ngunit hiniwalayan siya ng kanyang asawa dahil sa kanyang pagiging sugarol na kanyang kinaadikan. Ginastos niya ang lahat ng kanilang naipon sa pagbabaka sakaling mananalo siya ng napakalaking halagang pera. Pero hindi pumapabor sa kanyang tadhana noong mga panahong ito. Kaya naman umabot na sa punto na napagod na ang asawa ni Alex sa kanya. At napagdesisyon na nito na hiwalayan na lamang niya si Alex kaysa naman magdusa ito sa pagiging sugarol at walang kwenta niyang lalaki. At simula nga noong araw na iyon ay tsaka lamang napagtanto ni Alex kung gaano nakalalim ang hukay na ginawa niya para sa sarili niya. Matapos kasi siyang palayasin ng sarili niyang mga pamilya ay nagpalaboy-laboy na lang siya sa kalye. At ngayon ay nasa syudad siya
Malayong malayo kung saan nakatira ang pamilya niya. Pero lahat ng ito ay magbabago na dahil nakakita na siya ng siguradong magpapabaliktad sa malungkot at mahirap niyang buhay. Pagkatapos ibulsa ni Alex ang mga diamante at pera na kanyang nakita, ay biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Alex? Wika nito. Napatingin naman si Alex at doon niya napagtanto na ito pala ang kanyang kaibigan na si John. Si John ay isang staff sa motel. Napakabuting tao ni John at mabait na kaibigan. Si John kasi ang malalapitang kaibigan ni Alex sa loob ng napakaraming taon. At nang makita niya si Alex ay magsisigarilyo sana siya dahil break time niya noong mga panahon na ito sa motel na pinagtatrabahuan niya. Kaya naman habang may nakaipit na sigarilyo sa kanyang bibig ay nagtataka niyang tinignan si Alex. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, para kang nakakita ng multo ah? Natatawang wika ni John habang nakatitig kay Alex na merong nininervyos at nagugulat na itsura. Agad na kinuha ni Alex ang sigarilyo mula sa bibig ni John at humipak din ito ng sigarilyo. Wala. Nagtitingin lang ako dito ng mga sofa, tapos alam mo na, iniisip ko lang ngayon kung paano ko ito bubuhatin papunta dun sa lumang factory na tinutuluyan ko. Alam mo na, napakalamig ng panahon eh. Malaking tulong to sa akin. Pagpapalusot ni Alex, ayaw niya kasing malaman ni John kung ano ang kanyang nakita. Oo naman, pwede mo na yung makuha. Ayaw naman na yan ng mga tao dun sa apartment na nagtapon dyan. Sagot naman ni John habang nagtatapon ng basura sa basurahan. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na, pero ito lang kasi yung mabibigay ko sa iyo ngayong araw eh. Dagdag pa ni John habang iniaabot ang isang bag ng mga tira-tirang pagkain kay Alex. Itatapon ko na sana to dito pero ngayong nakita na kita. O sa'yo na lang. Enjoy ha. Wika pa nito. Salamat. Na-appreciate ko yan. Sagot naman ni Alex habang kinukuha ang iniaabot na bag ni John. Oo nga pala. Yung sofa na nakita ko, merong mabahong mantsa, alam mo na. Kahit naman ganito yung sitwasyon ko, ayaw ko naman matulog dyan eh. Kaya pinag-iisipan ko pa kung dadalhin ko. Nagkunwaring natatawang wika ni Alex habang nagpapanggap na kalmado siya at hindi kinakabahan. Ay nako, sigurado akong hindi mo gugusto yung malaman yung istorya ng sofa na yan. Wika ni John habang tinatapon ang upos na sigarilyo niya. Sige, ganito na lang. Since pagtutulugan mo naman yung sofa na yan, di ba gagawin mong kama? Bakit hindi ko na lang ikwento sa'yo yung history ng sofa na yan? Wika ni John. Napakunot naman ang ulo ni Alex. Istorya ng sofa na to? Sige, makikinig ako. Sagot ng pulubi. Okay, sigurado ka? Singal naman ni John. Oo naman, bakit hindi? Sige, kung sigurado ka talaga at gusto mong malaman, yung nakita mong mantsa yun ng dugo. Kasi alam mo na, iba't ibang klase naman ng tao yung pumupunta sa motel. Wika ni John. Motel? Kala ko galing to sa apartment. Tanong naman ni Alex. Hindi. Galing yan sa motel. Gamit mismo yan ng motel. Napilitan naming itapon. Kasi yung isa sa mga guest namin, inatake siya. Kagabi lang. Nagkalat yung mga dugo. Ginilitan yung leeg niya. Kaya punong-puno talaga ng dugo yung buong kwarto. Ang hirap ngang linisin eh. Pagpapaliwanag di John. Dugo? Lumaki ang mata ni Alex. Namatay ba siya o anong nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala, okay naman siya. Pero grabe yung natamo niyang pinsala. Ang lalim ng hiwa niya sa leeg. Maswerte na nga lang siyang nabuhay pa siya eh. Kaya imposible namang hindi siya gustong patayin ng lalaking yun. Gustong gusto talaga siyang patayin ng kung sino mang umatake sa kanya. Pero hindi namin alam yung dahilan kasi hindi rin namin ma-identify yung totoong pangalan ng biktima. Tsaka lang namin kasi napag-alaman na hindi pala nagbigay ng ID o kahit anumang information sa receptionist. Kaya yun, nahihirapan kami. Pagpapaliwanag ni John. Paano namang hindi niya mabibigay yung ID niya? Di ba kailangan yun sa inyo? Yun nga eh. Nagbayad pala sa isa sa mga motel boys. Kaya yun, nakapasok kahit walang ID. Tapos yung sofa na yan, pagkatapos ng pag-atake, tinapon na namin dito. Pero alam mo yung nakapagtataka? Nawala yung biktima. Na parang bula. Naglaho na lang sa hangin. Naglaho? Pero paano? Anong nangyari?
Curious pang pagtatanong ni Alex. Hindi rin namin alam eh. Kasi yung time na nag-aaway sila, nandun ako sa may lobby naglilinis. Nabalitaan ko na lang yung nangyari pagkatapos kong makakita ng napakaraming taong nagkukumpulan doon sa may kwarto nila. Tumawag naman sila ng pulis, pero natakot na yung suspect kaya nakatakbo pa palayo. Tapos naabutan ko pa yung biktima na walang malay. Pero nalingat lang kami lahat saglit. Nawala na siya. Napaka-imposible nga kasi sa ganong estado niya, hindi na siya makakagalaw pa. Ang iniisip na lang namin, nagkamalay ulit siya tapos nakatakbo pa palayo. Nang malaman niya na papunta na yung mga pulis. Kasi 'di ba, hindi niya nga pinakita yung ID niya o yung totoo niyang pangalan. Kaya sigurado kami na may tinatago rin yung biktima. Nang pasukin ng manager namin yung loob ng kwarto niya, nakita din namin na bukas na yung mga bintana. At ayun, yun yung iniisip naming paraan para makatakas siya. Dumaan siya sa bintana, tumalon at nakatakbo na papalayo. Seryoso namang nakikinig si Alex hanggang sa bigla itong nagsalita. Alam mo pre, tama ka nga. Pagtitiisan ko lang tulugan yung lumang kutsyon ko dun kesa naman multuhin pa ako dito. Hindi ko na ipipilit. Natatawang wika ni Alex. Sige na, see you later na lang pre. At salamat pala dito ah. Wika ni Alex habang iniaangat ang binigay sa kanya ni John na tira-tirang mga pagkain. Sapat na ang mga nakolektang pagkain ni Alex para sa gabing iyon. Makakakain na rin siya. Pagkatapos nun ay bumalik na si Alex sa isang abandonadong factory kung saan siya natutulog. Pero walang nakakaalam na pumupunta doon si Alex o doon siya naninirahan. Dahil kapag may nakaalam ay siguradong papalayasin siya. Kaya naman noong gabing iyon, nang makarinig siya ng mga yapak mula sa entrance ng lumang factory na tinutuluyan niya, handa na sana siyang tumakbo. Ngunit may biglang boses ang tumawag sa kanyang pangalan na labis niyang ikinagulat. Alex! Wika nito. Napalingon naman si Alex na nagtataka at gulat na gulat pa rin. Diyan, ang anino na napansin ni Alex ay unti-unting lumaki at lumapit sa kanya. Tama nga ang kanyang hinala. Ang kanyang kaibigan ang bumibisita sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Pagtatakang tanong ni Alex nang makita ang mukha ni John na para bang natatakot at natataranta. Alex, sabihin mo nga sa akin, nakakita ka ba ng mga diamante dun sa sofa? Wika ni John na takot habang nakahawak sa kanyang kamay. Alex, itong lalaki kasi, naalala mo yung sa kwento ko na yung lalaking ng atake at suspect? Pumunta siya sa bahay ko. Tinakot niya ako na kapag hindi ko daw sinabi kung nasaan yung mga diamante niya, papatayin niya ako, Alex. Yung mga diamante na tinutukoy niya, nakatago daw sa sofa. Kinakabahang wika ni John sa kaibigan. Ha? Anong ibig mong sabihin pre? Napapaatras na wika ni Alex. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Diamante? Iniwan ko lang yung sofa doon. Di ba alam mo naman yun? Oo, alam ko pre. Alam ko na wala sa yung sofa. Pero, napahinto si John. Pre, hindi mo kilala yung lalaking kumausap sa akin. Brutal siyang tao. Nasangkot na siya sa iba't ibang uri ng krimen. Kaya sigurado akong papatayin niya talaga ako kapag hindi ko binalik sa kanya yung diamante. Nakita niya ako na ako yung naglalabas ng sofa na yun. At iniisip niya na ako yung kumuha ng diamante na nakatago sa loob. Eh hindi ko naman alam na may nakatago palang diamante sa sofa na kinuha ko. Pre, kumalma ka. Pagpapakalma ni Alex sa kaibigan. Sinasabi ko sa'yo, wala akong alam dun sa mga diamante na sinasabi mo. Pangako, I swear. Kung may alam ako, di ba dapat sinabi ko na sa'yo? Okay? Ganito na lang, baka nandun pa rin yun. Hindi natin alam. Nasa busarahan? Baka na-misplace mo lang. Tignan mo na lang ulit. Kinakabahang wika ni Alex sa kaibigan. Hindi ko alam pre. Wika ni John habang konti-konti niyang sinasabunutan ng kanyang buhok na para bang natutuliro. Pwedeng sige titignan ko muna. At sana nandun pa yung mga diamante na yun. Para iwan niya na ako. Hindi niya na ako gambalain pa. Umalis na si John noong gabi na iyon.
Nang mga pagkakataong ito ay alam ni Alex na kailangan niya na ibenta ang mga diamante na kanyang nakita. Dahil kung hindi ay talaga namang mapapatrouble siya. Kaya naman, napagdesisyon na ni Alex na dalhin na sa isang pawn shop ang mga diamanteng ito. Ngunit, ayaw niya naman na pagsuspetsahan siya ng isang magnanakaw. Kaya naman noong gabing iyon ay hindi nagpatuloy pa si Alex na matulog sa abandonadong pabrika. Sa halip ay pumunta na lamang siya sa isang malapit na motel kung saan siya nag-book ng isang kwarto. Pumunta na rin siya sa bilihan ng mga damit habang ginagamit ang mga perang nakuha niya sa wallet na nadiskubre niya rin sa loob ng sofa. Habang nasa motel si Alex ay napagdesisyonan niyang maligo ng maigi. Nag-shave na rin siya ng kanyang balbas at bigote para siguradong walang makakakilala sa kanya at hindi siya paghihinalaan sa pawn shop na isang magnanakaw. Kinabukasan ay agad siyang pumunta sa pawn shop at sinalubong naman siya ng staff dito. "Yes sir, how may I help you po?" Wika ng lalaki na namamahala sa pawn shop. Meron po kasi sana akong isasangla na gamit. Wika ni Alex habang binubuksan ang dala niyang bag. "Ayoko sanang isang lato pero kasi mag-start na ako ng business at kailangan ko talaga. Kailangan ko ng pera ngayon." Napataas naman ang kilay ng lalaki habang tinitignan at ini-examine ang mga diamante. "If you don't mind sir, pwede ko po bang makita yung resibo o kahit na anong ebidensya na sayo po talaga to?" "I'm sorry?" Wika ni Alex. Ano ibig mong sabihin pre? Ganito, kung ayaw mo dyan, edi akin na." Tura ni Alex habang kinukuha ang mga diamante at nilalagay pabalik sa kanyang bag. Pero pinigilan siya ng lalaki. "Hindi ko naman po sinabi sir na ayaw ko po dito." Wika ng lalaki sa kanya. "Sa katunayan nga sir, kayang-kaya ko nang tumawag ng customer na bibili niyan ngayon eh. Pero normal lang naman po para sa amin na tanungin yung mga kliyente namin tungkol sa mga alahas o diamante na dinadala nila dito. Dito po sa store namin. Napakatagal na po namin sa ganitong negosyo at ayaw po naming sumugal sa ganyang kalalaking bagay. Kaya po sir, kung iniisip nyo na kaya nyo po yung dalhin sa kahit na anong pawn shop, nagkakamali po kayo. Pareha lang po yung itatanong nila sa inyo at hahanapan din po kayo ng ebidensya na pagmamay-ari nyo po talaga ito. Kaya sige po, makakaalis na po kayo." Dahil sa sinabi ng lalaki ay napaisip ng mabuti si Alex. Hinimas niya ang kanyang baba. Iniisip kung ano nga ba ang pwede niyang gawin para madispatchan na ang mga diamanteng ito. "Well, nakuha ko kasi ito sa lola ko." Pagsisinungaling niya. Para bang alam mo na yun, generational thing na pinagpapasapasahan kapag namatay yung isa? "Oo, namana ko to sa kanya." Dagdag pa niya. "Sige po sir." Tango naman ng lalaki. "Pahingi lang po ng ilang mga sandali babalik din po kaagad ako." Umalis ang lalaki at may kinausap sa telepono. Makalipas ang ilang mga minuto ay bumalik na siya sa counter. "Since sir wala po kayong mga resibo na pwedeng ipakita sa akin, meron po akong buyer. Kaso po sa black market na handa na po talagang bumili niyan ngayon. Bibigyan kayo ng cash instantly." Pagpapaliwanag ng lalaki kay Alex. "Papunta na po siya dito. 20 minutes po. Okay lang po ba ang maghintay kayo?" Tanong nito kay Alex. Tumango naman si Alex at napagdesisyonan na hintayin ang buyer na sinasabi ng lalaki. Halos 30 minuto ang makalipas, biglang tumunog ang bell ng pawn shop. Indikasyon na nandyan na ang buyer na tinutukoy ng lalaki. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at talaga namang mayaman ang datingan. "Nandito na siya sir." Bulong ng lalaki kay Alex. Napatayo naman si Alex at napatingin sa buyer. "Alex?" Tanong ng nakatoksidong lalaki sa kanya. "Ako nga pala si Robert." Wika pa nito. "Nice to meet you Robert." Saad naman ni Alex habang kinakamayan ng lalaki. "Matagal na akong customer dito, ilang taon na." Saad ni Robert. "Pwede ko bang makita yung mga diamante na hawak mo?" "Oo, sige. Bakit naman hindi? Ito Wika ni Alex habang inaabot ang bag sa kanya. "Wow, napakaganda! Ito yung hinahanap ko." Masayang tura ni Robert habang ini-inspeksyon isa-isa ang mga diamante. "Gustong gusto ko to Alex, kaso nga lang may problema. Alam mo na,
Hindi ko masyadong feel na magdala ng pera. Lalo na at nandito tayo sa magulong syudad. Pakiramdam ko, hindi safe kung magdadala ako ng pera papunta dito. Kaya kailangan mo akong samahan sa bangko para makapag-withdraw. Doon ko na rin iaabot sa'yo yung pera. Okay lang ba yun? Pasensya ka na, maaabala ka pa. Pero ayaw ko lang talaga isugal yung kaligtasan ko para dito eh. Wika ni Robert kay Alex. Oh, okay lang. Wala namang problema sa akin. Maliban na lang kung makakasakay ba ako sa kotse mo? Nakangiti at kinakabahang wika ni Alex. Habang iniaabot naman ni Robert sa kanya, pabalik ang bag. Alam mo na Robert, di ko kasi dala yung sasakyan ko ngayon eh. Pagsisinungaling pa niya. Oh, of course, tara, samahan mo ako. Wika ni Robert habang lumalabas sila sa loob ng pawn shop. Pumasok na si Alex sa loob ng sasakyan ni Robert. Nagsusot na siya ng kanyang seatbelt sa may passenger seat nang may bigla siyang napansin na nagpabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya kasi ang leeg ni Robert. Meron itong malaking sugat at marka na mukhang sariwa pa. Nang makita niya ito ay agad naalala ni Alex ang sinabi ng kanyang kaibigan na si John tungkol sa lalaki sa sofa na ginilitan ng leeg. Yung sugat niya sa leeg, parang bago pa lang yun. At saka pareho pa. Parehong-pareho sa kwento ni Alex sa akin. Ibig sabihin, ang lalaking tong si Robert ay yung lalaki na kinuwento ni John sa akin. Napagtanto ni Alex sa kanyang isipan ng mga bagay na ito. Pero huli na ang lahat. Na-start na kasi ni Robert ang sasakyan at papunta na sila sa kanilang destinasyon. Habang nagmamaneho si Robert ay napagtanto na ni Alex ang lahat. Sinasadya talaga nito na hindi magdala ng pera sa pawn shop dahil alam niya na ninakaw ni Alex ang mga diamanteng ito mula sa kanya at nagpaplano siyang maghiganti para kay Alex. Ibig sabihin lamang nito ay natrap niya si Alex. Ninenerbyo si Alex sa buong biyahe. Hindi mapakali ang kanyang paa. Kailangan niyang makaisip ng paraan kung paano makakatakas. Pero imposible niya yung magawa sa umaandar na sasakyan. Hanggang sa makakita sila ng stoplight. Nagpula ang ilaw ng stoplight. Kaya naman sandaling huminto ang sasakyan ni Robert. Ito na ang perpektong oportunidad na nakikita ni Alex para tumakas. Agad na tinanggal ni Alex ang kanyang seatbelt. Binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo ng mabilis. Hindi niya na nagawa pang lingunin ang sasakyan ni Robert. Basta ay tumakbo lamang siya ng tumakbo hanggang sa hindi niya na matanaw ang sasakyan ni Robert na nakatigil sa stoplight. Sa mga pagkakataong ito ay alam ni Alex na nakita na ni Robert ang kanyang muka. At alam din ni Alex na pupuntahan nito ang kanyang kaibigan na si John upang magtanong ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa puntong ito ay isa lamang ang gumugulo sa isipan ni Alex. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. At para magawa niya yon, ay kailangan niyang komprontahin ang kanyang kaibigan na si John para mapatahimik ito at hindi magbigay ng kahit na anong impormasyon kay Robert. Kaya naman, agad niyang sinadya ang bahay ni John. John, nandyan ka ba pre? Pagkatok ni Alex sa pinto ng bahay ni John habang naghihintay sa labas. John, ako to, si Alex! Buksan mo yung pinto! Patuloy niya pang sigaw. Sa wakas ay binuksan na ni John ang pinto. Pre, gusto lang sana kitang kausapin tungkol sa importanteng bagay. Napatigil si Alex at nag-isip kung paano niya sasabihin ang mga bagay-bagay. Oo, naiintindihan ko. Magagalit ka sa akin kapag sinabi ko sa iyo to. Pero wala na akong maisip na paraan. Kailangan naman itong malaman. Yung diamante na tinutukoy mo nakaraang araw. Oo, inaamin ko na. Kinuha ko yun. Pero masisisi mo ba naman ako? Wala akong trabaho. Pulubi ako. Kahit naman sino siguro, di ba? Kukunin yun lalo na sa parehong sitwasyon ko. Kaya ayun, sinubukan kong ibenta yung mga diamanteng nakita ko. Alam ni Alex na magagalit sa kanya si John kaya naman nagpatuloy siya sa pagsasalita habang nakatingin sa malayo. Ayaw niyang tignan ang itsura ng kanyang kaibigan. Naiintindihan mo naman ako pero diba? Kahit ikaw gagawin mo naman siguro yun kapag nakita mo yung diamante. Sino namang tao na nasa tamang katinuan na makakakita ng ganong kalaking halaga? Tapos iiwan na lang. Diba? Wala. At naparito ako pre kasi yung lalaki na tinutukoy mo nakaraang gabi na pinuntahan ka. Nakita ko na siya. Kilala niya na ako at nakita niya na ang itsura ko.
Kaya malaki ang tsansa na pupuntahan ka niya dito para magtanong ng mga impormasyon tungkol sa akin. Kaya pakiusap, tulungan mo naman ako. Oh, ito. Sa'yo na tong isang diamante na to. Wika ni Alex habang inaabot sa kamay ni Jan ang isang diamante mula sa kanyang bulsa. Sige na, kunin mo na to. Pakiusap, tulungan mo sana ako, huwag kang magsasabi ng kahit na ano tungkol sa akin. Sana sapat na yan para mapatahimik kita. Pero hindi ito malugod na tinanggap ni Jan at nagalit siya kay Alex. Hindi ko kailangan yung mga diamante na yan. At kahit anong sabihin mo, hindi mo na ako makukumbinsi pa. Galit na wika nito. Anong ibig mong sabihin? Natutulirong wika ni Alex. Seryoso ka? Hahayaan mo na lang akong mamatay? Dito ay napuno na si Jan at sumabog na sa harap ng kanyang kaibigan. Tumigil ka na, Alex! Please lang, tumigil ka na! Sigaw nito. Sinet up mo ko. Nagsinungaling ka sa akin. Sinabi mo na wala sa'yo yung diamante. Sa una pa lang, ikaw yung gustong mamatay ako. Ito yung gaganti mo sa akin matapos kitang ituring na kaibigan sa loob ng maraming taon? Binigyan kita ng lahat ng makakaya ko tapos ganito lang yung gagawin mo? Galit na wika ni Jan kay Alex. Inuulit ko, Alex. Nagsinungaling ka sa akin. Tinuring kitang kaibigan. Sinabi mong inosente ka at naniwala ako sa'yo. Pero ngayon, kahit na anong sabihin mong kasinungalingan sa akin, hindi na kita papaniwalaan. At oo, Diyos ko, binigay ko na sa kanya lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Binigay ko na sa lalaking yun. Alam niya na rin ang impormasyon tungkol sa pamilya mo. Na kung paanong yung asawa mo, nagtatrabaho bilang cashier sa food restaurant, di ba? Sinabi ko rin sa kanya yun kasi manloloko kang kaibigan. Peke ka, plastic. Kaya umalis ka na dito. Galit na sigaw ni Jan habang dinuduro si Alex. Ano? Anong sinabi mo, pre? Bakit kailangan mo pa idama yung pamilya ko? Naiintindihan ko sana kung ako lang yung gusto mong mamatay. Pero ba't mo ba dinadami si Lisa at Kyla dito? Inosente sila. Wala silang kinalaman. Ano man tumatakbo dyan sa kokote mo? Galit din na sagot ni Alex sa kanyang kaibigan. Ano sa tingin mo yung gagawin ko, Alex? Tinutukan niya ako ng baril at pinagbantaan niya ako na papatayin niya ako kapag hindi ko sinabi sa kanya lahat ng impormasyon na nalalaman ko. Sa ganong sitwasyon, sa tingin mo makakapag-isip pa ba ako ng tama? Ha? At saka, in the first place, ikaw naman yung naglagay sa sitwasyon mo na yan ha. Ikaw yung bumuo ng sarili mong problema. Kaya alam mo pre, ang may papayo ko na lang sa'yo, bumalik ka na sa pamilya mo. Umuwi ka na muna hanggang kaya mo pa. Hindi naman makapaniwala si Alex na dahil sa kanyang pagiging sakim at kasinungalingan sa kanyang kaibigan na si Jan ay malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya. Umuwi ka na ngayon, Alex. Kasi alam din ng lalaking yon na kaya mo ninakaw yung mga diamante. Kasi gusto mong umuwi, di ba? Alam na alam niya lahat ng yon. At alam niya kung saan siya susunod na pupunta ngayon. Wala kang takas dito, pare. At wag na wag mo na ulit akong idadami sa kagaguhan mo. Wag na wag ka nang babalik dito. Saad ni Jan habang sinasara ng napakalakas ang pinto sa mukha ni Alex. Takot na takot naman si Alex dahil sa kanyang nalaman. Kailangan niyang bisitahin ang kanyang pamilya kaya naman agad siyang pumunta sa highway. Nagbabaka sakali na baka ay may dumaan na sasakyan na pwede siyang isabay papunta sa kanyang destinasyon. Stop! Stop! Wait lang! Sigaw ni Alex sa paparating na truck habang naghihintay siya sa gilid ng kalsada. Napatigil naman ang truck sa tapat niya at binaba nito ang kanyang bintana. Pwede ba akong sumabay sa'yo? Di ba papunta ka rin naman sa syudad? Kailangan ko kasing bisitahin yung pamilya ko. Sana payagan mo akong makasabay sa'yo pre. Wika ni Alex sa truck driver. Tingnig na naman siya ng driver mula paa hanggang ulo. At bakit naman ako papayag sa gusto mo? Sinong magpapasakay sa'yo ng libre? Nagpapatawa ka ba? Sagot naman ng driver sa kanya. Oh, ito, meron pa ako ditong natitirang 10,000. Wika ni Alex habang dinudukot ang natitirang pera mula sa kanyang bulsa. Diba ito naman yung gusto mo? Okay lang, sige sa'yo na tong lahat. Napatingin naman ang driver sa kanya. Sige, pwede na yan. Sumakay ka na dito. Agad namang umakyat si Alex papunta sa passenger seat at binayaran ng lalaki. Nakatingin lamang si Alex sa kalsada na para bang natutuliro kaya naman nagtataka siyang tinanong ng driver. Bakit
Bakit parang nagmamadali ka? Nagkaroon ba ng problema? Nagtatakang tanong ng driver sa kanya. Nagsinungaling naman si Alex sa kanya at sinabi na merong medical emergency para sa kanyang pamilya. At iniba niya na ang kanilang usapan. Medyo lumalim ang kanilang pag-uusap hanggang sa nakikwento na ang driver sa kanya ng mga karanasan nito tungkol sa kanyang pagmamaneho. Yun nga pre, di ba ang tagal ko ng truck driver. Sa katunayan nga niyan, nagdadalawang dekada na yata akong nagdadrive ng truck. Isang beses inisip ko na tumigil na kaya ako sa ganitong trabaho. Pero hindi ko alam hindi ko kaya. Tapos, naputol ang pagsasalita ng driver sa kanya nang biglang nagsalita si Alex. Okay lang ba pre na pumikit muna ako saglit? Hindi ko na kasi kaya yung antok ko. Wika ni Alex habang humihikab na. Bukod kasi sa pagod niya magdamag, ay napagod na rin siya sa pakikinig sa mga kwento ng truck driver. Sabihan mo na lang ako pre kapag nasa syudad na tayo ha. O sige, ako nang bahala. Tango ng driver sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang makatulog si Alex. Ginamit niya ang kanyang backpack bilang unan. Ilang oras ang makalipas ay biglang huminto ang sasakyan na nagdulot para magising si Alex. Nakita niya sa bintana na mag-uumaga na. Nasa syudad na ba tayo? Antok na tanong ni Alex sa driver. Hindi pa pero malapit na. Nandito na tayo sa entrance at ilang mga minuto na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong lugar na kailangan mong puntahan. Sagot naman ng driver. Tumango si Alex at kinuha ang kanyang backpack upang tignan kung nandun pa ang mga diamante sa loob ng bag. Yun, goods pa. Wika nito sa isipan nang mapagtanto niya na naroroon pa rin ang bag ng mga diamante. Anong laman ng hawak-hawak mong bag pre? Bigla ang tanong ng driver sa kanya. Agad namang tinanggal ni Alex ang pagkakahawak niya sa bag at nagsinungaling. Wala, kinukuha lang. Pero di ba sinabi mo ilang mga minuto lang nandun na tayo? Pilit na iniiba ni Alex ang topic. Oh, sagot naman ng driver at nagpatuloy nito sa pagdadrive. Nang dumating na sila sa destinasyon ni Alex ay bumaba na si Alex at punong-puno ito ng pagpapasalamat sa driver na tumulong sa kanya. Pero binayaran niya naman. Marami talagang salamat pre ha. Hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan. Ilang taon ko nang gustong makauwi dito eh. Ikaw pa yung nakatulong sa akin kaya maraming salamat talaga. Walang problema pre. Tsaka sana yung problema mo sa pamilya nyo, sana maayos mo na. Wika ng driver at kumaway na sa kanya upang umalis. Kinakabahan si Alex habang nakatayo sa tapat ng pinto ng bahay ng kanyang asawa at anak. Huminga siya ng malalim habang sinusubukang buksan ng pintong ito. 4 na taon na siyang hindi nakakabalik dito at hindi na siya makapaghintay pang makita ang itsura ng kanyang asawa at anak. Pero kinakabahan siya dahil sa sinabi ni John sa kanya. At hinihiling niya na lamang na sana iligtas ang kanyang pamilya at walang nangyaring masama sa mga ito. Pero nang bubuksan niya na sana ang pinto, ay napansin niya na nakaawang na ito, na labis niyang ipinagtaka. Kaya naman dahan-dahan siyang pumasok. Liza! Kayla! Nandyan ba kayo? May tao ba dito? Sigaw ni Alex pero walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Nagsimulang matakot si Alex at kinakabahan sa kung ano ang sinapit ng kanyang pamilya. Kaya agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang anak na si Lisa. Pero wala siyang nakitang tao roon. Liza, nandito ka ba? Tanong niya pa habang binubuksan ang pintuan ng CR. Pero wala ring tao doon. Nagmadali naman siyang pumunta sa kwarto ng kanyang asawa na si Kayla. Pero maging dito ay wala ring tao. Ang bakuran din ng bahay nila ay bakante at sobrang tahimik na ipinagtaka ni Alex. Halos nag-e-echo na ang boses ni Alex sa loob ng bahay ng kanyang asawa at anak dahil wala man lang katao-tao doon o sinyalis na may nakatira sa bahay. Kasalanan ko lahat ng to. Pasensya na kayo. Pati kayo nadamay pa. Umiiyak na wika ni Alex habang nakaupo sa hagdan ng bahay. Iniisip niya kung ano nga ba ang pwedeng mangyari sa kanyang pamilya. Lahat ng negatibong pwedeng mangyari ay naisip na ni Alex hanggang sa may napansin siyang nakadikit na papel sa kusina ng bahay. Agad niya itong pinuntahan pero laking gulat niya nang mabasa kung ano ang nakalagay sa papel. May nakaipit ditong isang calling card at nakasulat ang mga kataga sa papel na
Kung gusto mong iligtas ang buhay ng pamilya mo, tawagan mo ang numero na ito. Sobrang kinabahan si Alex dahil sa kanyang nadiskubre. Unti-unti nang nagkakatotoo ang pinakakatakot-takot na senaryo na pwedeng mangyari. Maaaring nalagay na sa kapamakan ng kanyang pamilya at huli na ang lahat. Napatingin naman sa gilid si Alex at doon niya nakita na may isang telepono sa gilid na tila ba ay inihanda talaga ng kung sino. Kaya naman agad niya itong kinuha at dinaya lang numero na nakasulat sa calling card. Please, huwag naman sanang may ginawa silang masama sa pamilya ko. Pagmamakaawang sambit ni Alex habang patuloy ang kabog ng kanyang dibdib hanggang sa may sumagot na ng kanyang tawag. Hello? Sino to? Ganito na lang. Alam ko na kailangan mo ako at yung mga diamante. Kunin mo na ako. Kunin mo na yung mga diamante pero please, wag kang gagawa ng kahit na ano sa pamilya ko. Ibabalik ko yung diamante ng buo. Ibalik mo lang sa akin yung pamilya ko. Natutulirong wika ni Alex. Kumalma ka, Alex. Isang malalim na boses ang sumagot kay Alex mula sa kabilang linya. Agad na nakilala ni Alex ang boses na iyon. Ito ay si Robert. Kung importante sa yung pamilya mo, sigurado ako na susundin mo yung sasabihin ko sa iyo, di ba? Pagbabanta ni Robert kay Alex. Ngayon, makinig kang mabuti. Naghihintay ako kasama yung pamilya mo sa exit ng syudad. May 10 milya mula sa gas station. Makakakita ka ng lumang bahay doon. At oo nga pala, matalino ka naman Alex, di ba? Kaya alam mo naman na hindi ko gugustuhin kapag kinontak mo yung mga kapulisan. At kahit konting masagi man yun sa isip mo, alam mo kung gaano kalaki yung mawawala sa'yo. Oo, nagmamadaling sagot ni Alex sa kanya. Hindi ko sasabihin sa kahit na sino, okay? Ipangako mo lang na hindi mo sila gagawin ng masama. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Pupunta na ako, okay? Nagmamadaling saad pa ng lalaki. Maandar ang oras, Alex. Kung ako sa'yo, magmamadali na ako. Saad pa ng lalaki sa kabilang linya at binaba na ang tawag. Agad na kinuha ni Alex ang kanyang backpack at kinuha ang maliit na bag na pinaglalagyan ng mga diamante. Pero habang kinakapa niya ito, ay doon niya lamang napagtanto na mas mabigat na ito kaysa sa dati. Hindi! Paano nangyari ito? Singhal ni Alex habang nakahawak sa kanyang ulo. Hindi na pala kasi mga diamante ang laman ng bag na iyon, kundi ay maliliit na mga bato na nakita niyang nakadisplay sa loob ng truck na pinagsakyan niya. Ninakaw ng driver ang kanyang mga diamante. Nagsimulang umangat ang dugo mula sa kanyang talampakan papunta sa kanyang muka. Hindi niya na malaman kung ano ang gagawin. Nanlalamig na rin ang kanyang talampakan at kamay. Para bang gusto niya nang magpakamatay. Noong mga pagkakataon nito, alam ni Alex na dalawa lamang ang kanyang pagpipilian. Una, ay isusugal niya ang kanyang buhay para maligtas ang kanyang pamilya. Pangalawa, ay iiwanin niya na lamang ito at kakalimutan na ang nakaraan. Ano bang iniisip ko? Bakit ko naman kakalimutan yung pamilya ko? Sila lang yung mga taong totoong nagmahal sa akin. Wika ni Alex at agad na lumabas sa bahay para iligtas ang kanyang pamilya. Nakokonsensya siya na naisip niyang iwan na lamang ito at hindi na muling magpakita sa kanila. Walang isang oras ang nakalipas ay nakarating na si Alex sa abandonadong bahay na tinutukoy ng lalaking si Robert sa kanya. Ang bahay na ito ay para bang sa mga pelikula mo lamang makikita, kung saan ay napakadilim ng loob nito at abandonado. Nandito na ako! Ako yung kailangan mo, di ba? Buksan mo tong pinto! Buksan mo! Sigaw ni Alex habang hinahampas ng paulit-ulit ang pinto. Buksan mo! Nandito na ako! Paulit na sigaw pa niya. Pero nang hahampasin niya na ang pinto, ay biglang bumukas ito at naroroon si Robert habang tinututukan siya ng baril sa ulo. Oo, naririnig ko. Huwag kang sumigaw. Ano ka bata? Pumasok ka na dito at huwag mo nang tangkain gumawa ng kahit na anong kalokohan. Naintindihan mo? Agad na sinunod ni Alex ang gusto ni Robert. Pero sa kanyang pagpasok, alam niya na kapag nalaman nito na wala na sa kanyang mga diamanteng iyon, ay papatayin siya nito kasama ang kanyang asawa at anak. Kaya naman pilit na iniisip ni Alex kung ano ba ang kanyang gagawin hanggang sa makakita siya ng isang solidong bato na nakalapag sa sirasirang hagdanan. Habang hindi nakatingin ng maigi sa kanya si Robert,
ay agad niyang kinuha ang batong ito at pinukpok sa mukha ni Robert. Agad namang nakaganti ng putok si Robert, pero nagawa pa siyang hampasin ng isa pang beses ni Alex na nagdulot para mawalan siya ng malay. Habang si Alex naman ay walang kamalay-malay na natamaan na pala siya ng bala sa kanyang tiyan. Agad niyang hinimas ang kanyang tiyan at nakita ang dugo niya na nagsisimulang lumabas mula dito at ang kanyang paligid ay para bang umiikot. Sinubukan ni Alex ang kanyang makakaya upang mapatigil ang pagdanak ng dugo mula sa kanyang tiyan. Diniinan niya itong mabuti pero walang nangyayari hanggang sa mahimatay na siya at nagdilim na ang paligid. Nagkamalay na lang si Alex sa isang boses na tumatawag sa kanya. Alex! Alex! Naririnig mo ba kami? Wika ng boses. Nang imulat ni Alex ang kanyang mata, ay nakita niya na nasa isa siyang kwarto. May tumutunog na makina sa gilid niya. Kulay blue ang mga pader at doon niya lamang napagtanto na nasa loob pala siya ng hospital. Papa! Papa! Naiiyak naman na wika ng kanyang anak. Pagkatapos ay nawalan siya muli ng malay. Ilang oras muli ang makalipas, nang idilat ni Alex ang kanyang mga mata, ay nakita niya na nakatayo sa gilid niya ang kanyang asawa at anak. Patuloy ang paghikbi ng mga ito. Oh Alex! Gising ka na! Anong nararamdaman mo? Tanong sa kanya ng kanyang asawa. Habang nakikita niya naman ang kanyang anak na si Liza, na patuloy pa rin ang pagsabog ng mga luha. Mukhang nabuhay ako Pabirong wika ni Alex at sinusubukang ngumiti. Pero hindi niya kinakaya dahil sa sakit na naidulot ng bala sa kanyang katawan. Pwede mo naman sana kaming iwan Alex, di ba? Pwede namang hindi mo na kami puntahan. Magsimula ka na lang ng bagong buhay mo. Nagawa mo pa talagang isugal yung buhay mo. Napatigil sa pagsasalita si Kayla. Hindi Kayla. Hindi ko kaya. Diretso at maiksing sagot ni Alex sa kanyang asawa.